naglabas siya ng something, ng statement, nag-post siya sa FB ng kung ano-ano regarding sa sa pagdinig. Tapos, ang dahilan daw niya kasi guru siya, teacher daw siya. Kaya niya tinuturuan lang daw yung mga estudyante kung ano yung tama. Na nanggaling doon sa loob ng hearing. Tama, parang impeachment trial. So, ibig sabihin, dahil daw ang dahilan niya, teacher siya. Your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against. This Pahiya kang bayot ka. Merong magtatangka sa kanyang buhay. Sa palagay niyo po ba, buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po? Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So Okay. I cannot really comment intelligently on that. Grabe, no? Pwede sanang sabihin na kagad nitong ganito ka-anis ang mga witness, yung mga kaalyado ni BP Sara Duterte, ganito ka-anis eh. Pwede niya na sana sabihin na, syempre, pag may confidential fund, ligtas yan. Yung ang prosecution, di ba sinabi? Pag nagamit ng tama, ligtas yan. Di ba? Eto, pwede naman sabihin yes, pero dahil nga honest tong mga ito, talaga namang panalo itong mga kakampi ni BP Sara Duterte. Yes, opo. Yes, Your Opo. Honor. Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing natin na nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Salamat po. Natumbo. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara, na sa ngayon ay sekretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? Ayan na. I cannot speculate. Wala pong speculation. I Sa tingin lang po niyo, apologize, kung Your Honor, meron I cannot siya... speculate. Sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring Napigilan. makapigil, makapagbigay ng kapayapaan. Etong abogadong hindi nakapasya ng bar pero hindi nagbar pero napakatalino, di ba? Hulog niya eh. Sa bitag itong si abogado, si prosecution tinanong niya noong una. Kung meron bang confidential fund si Ninoy, malamang hindi siya namatay kasi malalaman niya na may papatay sa kanya. Maaari, di ba? Sabi niya, oo. Ngayon, napunta ngayon doon sa patayan na nangyari dito sa Zamboanga. Sa DepEd, kung meron mang confidential fund, malalaman ba na may ganon? Same, di ba? Siyempre, si BP Sara Duterte na yun, siyempre, magnono na to. Pero same logic, di ba? Kaya ang galing nitong bata natin. Law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun? Yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi no? Oo, tapos ang No, Your usapan. Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kind of. Yes. Tama ba yung aking diction? Kind of. Kind Salamat po. Salamat po sa inyong dalawa. Isang tanong na lang po sa ating saksi. Naniniwala po ba kayo na hindi pa naman talaga natapos ang investigasyon ng COA dito patungkol sa sinasabing akusasyon sa ating Vice President? Yes, sir. Nasa stage pa po, sir, ng submission of yung decision for the motion for reconsideration. So, I would say that it's Bakit ba parami ng demonyo sa likod ng mga witness, no? parami ng demonyo eh. May false prophet, may false ewan ko.
yet final. Hindi sir. po siya final. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Senator Joe. Panis, ayos, palakpakan. Tindi talaga nitong ang lupit nito Hindi, ito kasi yung sinasabi nung iba na kesyo bobo daw, irrelevant daw yung tanong ni Padilla. Anong irrelevant? Dalawa yung pinunto niya dito. Number 1, yung alias. Di ba paulit-ulit na sinasabi nila yung alias, tinagtatawa na nila yan, Mary Grace Piatos, kung ano-anong mga alias. Yun nga mga bayani natin noon, gumamit din ng alias. Para hindi sila mahuli ng mga kalaban. Sabi nung isa, may internal, hindi, war yun against other country. Bakit si Ninoy? Sino ba ang ibang bansang kalaban natin noon? Wala naman Ang magkalaban noon, si Ninoy at ang mga Marcos. Bakit siya gumamit ng alias? Kaya tuloy, pahiya sila dyan. Kasi issue ng alias ang laging ipinupunto kay BP Sara Duterte. Ang galing mo, Binoy. Hayop ka. Animal ka. Boboto talaga kita. Tapos, ito pang isa pang ang malupit dito. Humirit pa yung tangang Bam Aquino na yon na sinabi niyang, wala namang confidential fund si Ninoy. Una-una, paano magkakaroon ka ng confidential fund kung wala ka na sa gobyerno? Bobo, tanga lang. Mamili ka, bobo o tanga? Ano mas bagay sa'yo? Senator Bam Aquino. Paano magkakaroon ng confidential fund na isang taong wala na sa gobyerno? Eto pa, malupit, di ba? Since binring up mo na yung confidential funds, tinanong na ngayon ni Senator Padilla. Sabi niya, kung confidential funds pala, maaari bang maligtas kung sakasakali lang merong confidential funds si Pinoy? Si Ninoy. Ano sagot ng prosecution? Maaari. Maaring mailigtas kasi malalaman niya na may papatay sa kanya o maaaring malalaman niya na sa ibang araw na lang siya uuwi, bibiglain na lang niya. Kasi nga, may intelligence funds na siya. May pambayad na siya sa mga spy. May pambayad na siya sa mga pwedeng bumaligtad, nakakampi nung pumatay sa kanya. Di ba? So, potential talaga o possible talaga na hindi namatay si Ninoy noon kung may confidential funds. Kaya lang, wala siyang confidential funds kasi wala naman na siya sa gobyerno. Okay? Pero the mere fact that we're talking about confidential funds, the importance of confidential funds, ibig sabihin po niyan, malaking bagay ang confidential funds para sa kaligtasan ng opisyal. Eto na. Nung tinanong, doon sa DepEd, kung may confidential funds ba si Angara ngayon, maaaring naiwasan yung naging shooting sa eskwelahan? Same thing. Kung may confidential fund sana, naiwasan yun. Bakit? Nalalaman kung ano ang galawan ng mga estudyante kasi may mga nagbabantay. Alam mo, yung mga nagsasabing tatanga-tangang walang alam sa confidential. Alam nyo ba na may confidential agent pa? Ang AFP, ewan ko kapulisan pero ang AFP at NBI parehong may confidential agent pa yan. Noon. Ewan ko ngayon hindi ko alam kung tinanggal na nila ngayon. Pero meron yan. Ito po yung mga civilian na not part of the organization. Ibig sabihin, hindi sila part. Tapos, bibigyan lamang sila ng order. Kaya nga may tinatawag na mission order. Bibigyan sila ng order to surveillance. At yung iba may bayad. Yung iba pwedeng libre. Pero kadalasan dyan may bayad dyan. Kasi mag-i-spy ka Kaya nga confidential. At hindi maaaring i-reveal mo ang iyong identity because of that. So what do I mean, ladies and gentlemen? Malaking parte yung confidential funds. Ibig sabihin, malaking gamit yun. Sabi nung isang bunging political analyst na komunistang terorista, sabi niya, wag mo naman ikumpara si Mary Grace Piatos dun sa mga bayani natin. Tanga ka.
Kilala mo ba kung sino si Mary Grace Piatos? Kilala mo ba yun? Alam mo ba kung anong nagawa nun? Kasi yun sinasabi, wag daw i-compare yung pagong. Eto nga, meron niyang adobo sa kanila ng mga bayani, adobo ang alias niya. Wag daw i-compare yung mga alias na ginamit ni VP Sara Duterte. Alam mo ba, contribution ng mga confidential agent or mga spy or mga informant na ginamit ni VP Sara Duterte. Alam mo bang contribution nun? Kung hindi mo alam, shut the fuck up. Wala kang alam. Confidential nga Wala kang alam kung ano man ang itulong nila. Ngayon, paano yun, Banat Bay? Hindi natin malalaman. Hindi pa sa panahon ngayon. Bakit? Buhay pa yung mga yun. Gusto nyo mabatay? Kaya naman nalaman yung mga alias ng mga bayani natin kasi may nagtraidor. May naglabas yung listahan. Alam mo ngayon, kumakalat yung listahan na yun. Yung document na yun, kumakalat ngayon sa social media. Kasi patay na po silang lahat. Hindi na maaaring delikado buhay nila. Wala nang papatay sa kanila kung saan man sila ngayon kung saan man sila. Wala nang papatay sa kanila. So ano ibig ko sabihin? Ngayon, hindi natin alam kung anong kontribusyon nung mga alias na Mary Grace Piatos, Pagong, kung sino mang Lapid. Hindi natin alam kung anong kontribusyon nila ngayon. Pero pagdating ng panahon, pag wala na sila sa mundong ito at maaari nang ipaalam kung sino sila, actually, hindi pa nga dapat paalam kasi may kamag-anak pa sila May asawa pa sila, may mga anak pa sila. Maybe far, far in the future, when yung kanilang family ay no longer exist in this earth, maaaring malaman natin. Pero ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na they are not heroes. Kaya stupid yung bungi na yun yung political analyst na nagsabing, huwag niyo ikumpara sa mga bayani natin. Bakit? Alam mo ba ginawa nila? Sino ka para sabihin mo huwag i-compare? Unless meron kang intelligence dyan sa mga NPA na dati mong mga kakasamahan. Di ba? Yan ang problema kasi sa mga nagmamagaling Nagmamagaling kasi kayo Tingnan naman natin ngayon. Tingnan natin Eto kasi, pikon na pikon si Bam Aquino panoorin natin to Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the panel of prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po. Ano yung kabobohan niya? Si Ninoy Aquino po, ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that was never raised by the defense, either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before Okay, this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta, in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Natural siya, may alam Hindi alam ng prosecution yun. Nasa OVP ba sila? Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi Alam mo, pabubo ng pabubo itong si Bam Aquino. niyo alam. But si Miss Gina Acosta, in her testimony, did admit that in her perspective, these are aliases. No? Just for the record po. Okay. So ito po yung mga tanong ko po. Sana po ito lang 2 minutes ko, Mr. Presiding Officer. So unang-una, Mr. Otonio, you're very competent. Thank you for your answers. And I want you to answer just very candidly, no? Ano po yung naging personal reaction ninyo nung napag-usapan na yung possible misuse of the confidential funds at nung na-bring up na yung mga tawagin din nating katawa-tawang
pangalan na parang klaro naman ay hindi naman talaga totoong tao. Ano po yung personal reaction po ninyo? Initial reaction, sir, would be, of course, merong questions, sir, no? There would be questions. But again, sir, I go back to the presumption, sir, that there is regularity in terms of the implementation, sir. Okay. So, may I ask, since you're in the top leadership of the OVP, nung nabibring up na to, ano yung personal reaction, kung alam nyo lang, ng Vice President, ng Chief of Staff, other leaders in your group, nung napag-usapan na posibleng nabigay yung pera sa mga kakaibang pangalan o baka hindi totoong tao, what was your reaction? What was their reaction? Would you know? Nag-meeting ba kayo? Did you call for an emergency meeting? Did you have a huddle in your office to talk about this? Sir, because yung AOM, sir, because it was sent to my office, sir, pina-personally received sa akin, sir, on behalf of the Vice President. Of course, I provided a copy to the Chief of Staff, sir, and the Vice President. Ang naging instruction lang naman po sa akin, sir, was to respond to the AOMs and make consultations with the Special Disbursing Officer and Security Officer para masagot yung mga concerns or issues raised by COA. Okay. Yan yung mga actions nyo, Mr. Ortonio. I'm asking about your reaction. Kinabahan ba kayo? Were you worried? Were you concerned? Was there any concern shown by the Vice President, by the Chief of Staff, by people in your office na posible itong perang ito ay hindi nagamit sa tama? On the matter of concern, sir, I think there is a concern considering that there is already an immediate instruction, sir, to reply to the AOM. That's the sir. AOM. Let's go to the bringing up of these names in Congress. Nung lumabas na yung piatos, pusa, pagong, mga ganyan, were you concerned na yung pera ng bayan posibleng hindi nagamit sa tama at ito'y pinirmahan mo at ito'y nakapangalan kay... Alam mo, dito mo talaga malalaman, walang alam ito mga to, no? Kaya nga paulit-ulit na sinasabi, presume regularity. Meron tayo niyan sa batas. Presume regularity. Kung meron mang mali, kung meron ka mang irereklamo, eh di ireklamo mo sa tamang forum, sa husgado. Ireklamo, ganito yan eh. Inappoint siya ng Vice President. Sabi ng Vice President, lahat ng confidential funds ibigay nyo sa kanya. Ikaw bilang Deputy Chief of Staff, alam naman sabihin mo, sino ka? Sino? Who you? I'm the Deputy Chief of Staff. Hindi niya pwede sabihin who you. Sabi ng pinuno namin yung boss ko sabi ibigay sa'yo. Ngayon, paano kung minaamoy kang mali? Eh di sumumuhay sa boss mo. Sabi mo, boss, parang medyo sabi to Di ba? Ganun. Hindi yung sasabihin mo doon. Tanga ka? Ay, naknang wete. Sa inyong opisina, for example, were you concerned? On ano, sir? Honestly. Parang immediate reaction, sir. Yes, sir. But nung as the hearings went on, sir, parang binabalikan ko yung AOM, sir. Hindi kasi po siya na-raise doon sa AOMs. So, parang nabawasan po yung concern ko, personal concerns ko with those acknowledgement receipts. Did you call for an internal investigation after na-reveal yung mga pangalan na kakaiba? Nagpatawag ba kayo ng investigasyon sa inyong opisina? I personally did not, sir, hindi na po ako nagpatawag. Sir. Did your office call for an internal investigation? On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir. Okay. So, ito kasi, Mr. Ortonio, no, sa aking opisina, more than 10 years ago, meron kaming nahanap na isang staff na ibang resibo yung ginamit sa liquidation. Wala pa atang 5,000 pesos to sa totoo lang. Hindi Sa inyo pala problema. Huwag mo ilagay sa ng OVP. I-apply mo pa sa OVP, puro kayo sinungaling dyan. Sa OVP, lagot ka kay VP Sara Duterte pag nagnakaw ka dyan. Ultimong sentimo kailangan dyan bilangin. Huwag mo itulad sa inyo.
Yan ang problema. Alam mo, mahirap yan, ha? Lalo na doon sa mga may jowa. Ay, ba't may jowa na naman barat ba? Kasi may mga jowa tsaka yung may ex sila. Di ba, lagi yan? Kasi niloko ako ng ex ko. Sinaktan niya ako. Minura-mura niya ako. Nilapastangan niya ako. Tapos magkakaroon, hindi, ex mo na yun, di ba? Iniwan ka. Tapos biglang magkakaroon ka ng jowa. Biglang iiyak-iyak ka. Tapos nagtataka ka ngayon, yung bagong jowa, magtataka ngayon, bakit ka umiiyak palagi? Ang ayos naman ng trato ko sa'yo, ha? Mahal naman kita. Ba't iyak ka nang iyak? Eh, biglang sabi mo, kasi yung ex ko, eh. Yung ex ko, sinaktan ako. Ex mo yun, eh. Ba't mo i-apply sa akin? Ex mo yun. Gago ka ba? minura yung jowa. Di ba? Ex mo yun, eh. Oh, ganito rin dito. Opisina nyo yan, eh. Bakit nyo i-apply sa opisina ni OVP? Eh kung mga tiwali pala yung mga nasa opisina mo, wag mo kaming i-apply, wag mo idamay kami. Nga niya binulse, no? Meron siyang dapat hotel receipt na wala niya, gumamit siya ng hotel receipt ng ibang tao. That already elicited an internal investigation on our part. In the end, pinaalis namin yung staff na yon na kilala namin, kaibigan namin. 5,000 lang yun. So the common response we are looking for is that kapag pera to ng bayan, action ka agad at hanapin nyo talaga kung saan nagamit tong pera to. Kaya I'm really wondering what were the actions and reactions of people. So ito yung tanong ko rin, no? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama, na hindi ito nagamit sa mali o na bulsa lang? Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. Okay, last question, Mr. Presiding Officer. During all of this time, pinatawag mo ba si Colonel La Chica o pinatawag ba siya ni Chief of Staff Lopez or ni Vice President? Would you know? Kinausap mo ba? Tinanong mo ba? Colonel, itong mga pangalang ito, sino ba talaga to? Totoo ba to? Bakit nakalagay medicine pero cash talaga yung binigay? Kasi sa totoo lang, sir, yung nakalagay doon gamot pero cash ang binigay na pambili ng gamot, cash pa rin yun. 'Di ba? So in short, yung 500 million parang puro cash yun. Wala man talagang... Ang tanga, Grabe. Grabe ang katangahan nito. Sorry, ha, Bamakino, ha. Masama magsalita ng word na tanga pero napaka-bob, napaka-mangmang mo. Cash pa rin daw yun. Binigay yung pera, pambili ng gamot, cash. Natural! Ano naman, papel? Paano bibili ng gamot kung walang cash? Sakit mo sa banks, buti na lang wala akong banks. Ganito kabobo tong mga mga senador natin. Mantakin mo ang sagot nila. Tinan nyo. Kaya nga bigla niyang binago yung statement niya kasi na-realize din niyang tanga siya, eh. Sir, during all of this time, pinatawag mo ba si Colonel La Chica o pinatawag ba siya ni Chief of Staff Lopez or ni Vice President? Would you know? Kinausap mo ba? Tinanong mo ba? Colonel, itong mga pangalang ito, sino ba talaga to? Totoo ba to? Bakit nakalagay medicine pero cash talaga yung binigay? Kasi sa totoo lang, sir, yung nakalagay doon gamot pero cash ang binigay na pambili ng gamot, cash pa rin yun. Ang tanga-tanga mo, Brad! Ano nangyari sa'yo? Natural, anong pambibili ng gamot? Bigas! Grabe ang katangahan nito. Mambihira ka, oo. Pambihira ka talaga. Pambihira ka. Ay, nako. 'Di ba? So in short, yung 500 million parang puro cash yun. Wala man talagang supplies or tables and chairs because that presupposes Paano bibili kung walang cash? Huwag niyo akong ipatawag na witness. Kawawa talaga sa akin itong mga senador na to. Buti na lang hindi ako involved dyan. Matatawa talaga ako, eh. Bakit? Ano ba pambibili ng gamot? Di ba cash? Hindi naman bigas. Hindi naman itlog. na ang binili nyo yung tables and chairs or supplies. You actually gave cash na 500 million. Pinatawag nyo po ba si Colonel La Chica at tinanong, as public officers, we have to exercise the diligence of a good father of a family. No, that's in our oath.
So pinatawag niyo po ba ng inyong opisina at pina-explain kung nasaan ba itong perang to? Sir, I was only able to request na makausap si Colonel Achika in relation only to the response to the AOM, sir. So hindi niyo po natanong itong mga specific questions na ito dun sa mga specificong mga pangalan, mga AR, mga ganyan? At that time, sir, when I was drafting the AOM, sir, no, sir, because I had no knowledge, sir, of the AR, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Grabe to grabe. Grabe yun Hindi ko kinaya yun Manamana na talaga ngayong katangahan May isa pang katangahan papakita ko sa inyo Ito. Hindi ko lang nailagay. Attorney Ayusin natin, Ligutan. Wait While lang. you do not Chotomate. remove your Yan. hat as a teacher Isa wherever pang you go, katangahan the ito, same is Wait true lang. with this Galing representation. sampo. Had my fair share Ayan. of teaching as well. Wait. Okay. Yan. Mali. Yan. Okay. Ito. Pasok. Attorney Ligutan, while you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. Had my Bakit? Bakit niya sinasabing ganon? Kasi, di ba nagtanda niyo, nagsalita si Ligutan na keso, naglabas siya ng something, ng statement, nag-post siya sa FB ng kung ano-ano regarding sa sa pagdinig. Tapos, ang dahilan daw niya, kasi guru siya, teacher daw siya. Kaya niya, tinuturuan lang daw yung mga estudyante kung ano yung tama. Na nanggaling doon sa loob ng hearing. Tama, parang impeachment trial. So, ibig sabihin, dahil daw ang dahilan niya, teacher siya. Ito ang sagot ni my Escudero. fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Number two, it still does not take away, your being a teacher, does not take away your responsibility under the CIPRA to a fellow lawyer who you are jousting with or arguing with or competing against. This Pahiya kang bayot ka. Hindi siya bayot Hindi, gusto ko lang gamitin yung ating kaibigan na vlogger na sayang kang bayot ka. impeachment court. The remarks of the good gentleman, the Attorney Ligutan, the counsel for the panel of prosecutors, is noted. Sayang kang bayot ka. Tama nga naman. Alam mo, yun yung sinasabi. Ngayon, hindi ka guro. Ngayon, ikaw ay lawyer sa isang trial. Hindi mo pwedeng gamitin yung sasabihin mo, guru ka, at ikikwento mo sa social media, in public, sasabihin mo, yung nanggaling doon sa trial. It's pretty obvious. Because at that time, yun po yung pinag-uusapan. Tapos bigla siya nag-status. Papalusot ka pang animal ka. Yan, pahiya ka ngayon, di ba? Tapos ngayon, nagre-reklamo sila kay VP Sara Duterte, nagbigay daw ng statement. Yan ang problema sa inyo. Pag ibang gumawa, galit na galit kayo. Pero pag kayo ang gumawa, okay lang. Okay na kami. Maayos kami. Wala kaming problema Ayop yan. Ang lupit nyo talaga. Ang lupit nyo talaga. Ito pa. Ito yung
Paulit-ulit na isa pang sinasabi nito ni nagmamagaling din to si Lacson. Paulit-ulit talaga itong Wait Asan na yun? Ito. Son, you may proceed with the interjections when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Mr. Ortonio. Good afternoon, Your Honor. Even setting aside your educational background and your work experience, it is not difficult to conclude na matalino kayong tao, you're an intelligent person, and an intelligent witness as well. So, kayo po yung Assistant Chief of Staff ng OBP. Yes, Your Honor. Kayo rin yung concurrently Administrative and Financial Officer. As the Assistant Chief of Staff, sir, I oversee the Administrative and Financial Officer. Yeah. Yes, sir. So, effectively, kayo yung Admin and Financial Officer. Yes, sir. I oversee the admin and finance, sir. Kanina kasi, upon questioning ni Attorney Christine, she kept referring to the regular programs under the Office of the Vice President. No? Natatandaan niyo yun? So, it aroused my curiosity. Pinapull out ko sa staff. Ang hilig ma-arouse nito. Paano kaya itong ma-arouse? Sabi niya na-arouse daw siya with yung kanyang curiosity. Paano kaya siya ma-arouse? Kasi iba't ibang klase ng pa-arouse ang tao eh. Meron yung nag-a-arouse na yung malambing. Ay, sarap naman yan, malambing. Na-arouse siya, ganun. Meron naman yung na-arouse na, saktan mo ako! Saktan mo ako! Paano kaya na-arouse si Lacson? Alam niyo yun, yung kwento. May narinig ako eh. Meron ako napanood eh. Isang call boy. Meron daw siyang... hindi naman niya wala siya pinapangalanan ah. Sabi niya, may general daw na kumuha sa kanya at ang tikas daw, relax ka lang dyan, kain ka lang dyan. Tapos pagpasok sa kwarto, biglang sinabi, saktan mo ako! Sino kayang general yun? Ay, hindi naman siguro. Hindi, wag yun naman pagbintangan si Lacson. Hindi naman si Lacson yun. Matikas si Lacson pero hindi si Lacson yun. Huwag kayong ganyan. Yung General Appropriations Act ng 2022 as well as 2023. So we found out, papabasa ko sa inyo para hindi ma-charge sa oras ko. For 2022, under the regular Good Governance Program, merong 621.6 million pesos. Pakibasa nyo na lang, kayo na lang. Sorry, sir. Hindi ko makita, sir. Okay. For fiscal year 2022, sir, under Good Governance Program, General Appropriations Act, 621.6 million, sir. Please continue. And then, Physical and Financial Plan for the Confidential and Intelligence Funds, 125 million for the fourth quarter. And then for fiscal year 2020, Under the same program, Good Governance Program, Good Governance under Program. the PFP. Under the PFP, Okay, please sir. continue. And then for fiscal year 2023, Socio-Economic Program Delivery, 2.21 billion billion under General Appropriations Act, and then 500 million for 125 million first quarter, 125 million second quarter, 125 million third quarter, and 125 million fourth quarter. Okay. For a total of 500 million more. 500 million. Next slide. I-juxtapose ko naman yung... Next slide, wag na yan. I-juxtapose ko yung 2022 at saka 2023 OBP Physical and Financial Plans, Confidential Intelligence, dalawang budget years. Pakibasa yung last quarter, physical target. Baka pwede pong ma-request na Okay, resume. Zoom. Pwede bang hindi charge sa time ko? Ako magbabasa. Okay. Letter A, number of identified areas with surveillance conducted and monitored. Letter B, percentage of activities implemented without and toward
security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the Very simply, paano nyo i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? these are the activities that will be done, I sir. know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word, Sir, I cannot o ako na mag-describe, I think it's stupid. Yun na. Sana man Nakakahawa talaga yung ganyang klaseng ugali ng mga senador, ano? Hindi na maganda eh. Witness mo, tatawagin mong stupid. Witness mo, tatawagin mong tanga-tanga. Alam mo yun, parang, I mean, you can say it in a nice word or you can tell it na bakit nyo naman pinabayaan to. Kasi remember, hindi yun naman sila eh. Siya yung in charge. Again, siya po yung in charge doon sa ano. Pero pagdating doon sa papaano execute yung confidential funds, hindi na po sila ang in charge doon. So ngayon, hindi talaga makakasagot ng kung anumang sagot ang gustong marinig nitong mga senator judge, di ba? Ngayon, tas biglang pag hindi makasagot, dahil hindi naman sila yung taong dapat sumagot niyan, bakit nyo tatawagin ng stupid, tanga-tanga? Alam nyo, hindi ko magets eh. Lahat naman, sila Chika ang itinuturo doon sa confidential funds. Kasi nga, siya ang nag-execute noong pera na ginamit sa confidential funds. Bakit ayaw na lang ninyong patawag, isubpina, o ipuwersahin, kausapin yung prosecution? Alam nyo, ito ang problema dito, kaya kailangan sumagot sila. Although may mga nag-suggest kanina na patawag na ho talaga to sila Chika. Kasi sa Chika, sumasagot siya sa ibang mga social media, willing naman siyang sumagot. La Chika, pwede ba ako na lang magpatawag sa'yo? Kung merong kaibigan sila Chika dito, Kernel La Chika, baka pwede naman kitang interviewin. Ako na lang papatawag sa'yo. Parang ayaw nilang malaman yung katotohanan eh. Ako na lang Kernel La Chika, baka naman po pwede ko kayong ma-interview personal na magkaalaman po dito nang malaman na natin kasi itong mga prosecution ayaw kayong pakinggan. Puro propaganda lang ang alam. Kernel La Chika, ako po'y nananawagan sa inyo. Kung meron po dito kaibigan ni Kernel La Chika, ako po'y nananawagan. Ako na lang po mag-i-interview sa inyo. Ayaw kayo isubpina ng iba eh.